At mangkuno, ito mangkuno ito-transplant natin galing kay Johnny Rustico, Sir Johnny Rustico. Yan, ito-transplant natin dito na sa Bugay, yun binili ko, sir. So para dumami dito sa Cagayan. Tapos pagdating ko dyan sa Maynila, bibili ulit ako. So ito-transplant natin muna dito, palalakin muna natin siguro mga 1 year bago natin i-transplant. Dito na yung dalawa. Yan. So yan yung mga native natin, Dungon tsaka Tiger Camagong. Ang ganamang rakel kita at tikit pang kita basta ninyata picture na isa ata. Kita mati pati siya pangatok. Oo. Nih. Transplant natin ito. Para mangkuno. Nandito tayo sa Bugay. Bugay, Cagayan. So mangkuno to, most hardest wood in the planet Earth. May konting lupa yun, yung natira kalahati, tapos tatabunan natin. So ganito lang po kadali. Kinakamay natin yung lupa para masilin natin kung paano. So ayan po. Tapos buhusan natin ng tubig. Ay iya. Thank you. So ito po yun finished product. Okay namang Raquel, thank you. Ito. Ayan muna natin ng 1 year dito kasi kung ita-transplant natin dyan sa likod ng bahay, walang bakod, kakainin lang siguro ng kambing or baka. Hindi ko alam kung gusto ng kambing or di kaya madadaganan lang. So at least kapag 4 feet to 5 feet na, pwede natin i-transplant. So 10 yun inuwi ko. Ilalagay lang natin dito sa bomba para nadidiligan pag tag-araw na. Andun na yung dalawa, may 3, may 5 pa doon. May 5 pa doon. Ito yung 3. So mangkuno or Santos Timon Verdogon
Llanos most hardest ironwood or hardwood dito sa Pilipinas, dahil ang junkie score niya daw is 3,600 to nagre-range siya ng 3,600 hanggang 4,500. So hindi siya na-include kapag sinasabi sa YouTube or yung mga nagre-rate ng most hardest wood from 1 to 10. Australian Buluki ang sinasabi nila. Ang junkie score daw ata nun nasa 5,300 to 5,600. So kino-contest ko kasi hindi naman na-include ang mangkono. So kaya ako sinasabi na most hardest hardwood in the planet, kasi nga hindi naman na-include kasi baka hindi nila natetest sa junkie score. Yung nagsasabi kasi ng junkie score, wala naman nagpapatunay na tinas nga nila. So malay nyo, nasa Pilipinas pala yung most hardest wood in the planet. So dito sa Luzon walang ganito. May mga ilan na ka-member ata ng native trees enthusiast sa Camalanyugan or si Mayor Antonio. Meron dito sa Camalanyugan, nakita ko sa Facebook or YouTube. Ngayon nandito naman tayo sa Bugay, Cagayan. Malapit lang po kami sa Apari, along the seashore kami, sa Bugay Lagon. So kapag nagbulaklak to, magandang tignan. After 1 year, 2 years, namumulaklak na po to kung maganda yung pag-aalaga. So ilalagay po natin dito sa may naaarawan, the same time sa tabi ng bomba para natitignan. Dito siya. Dito yung pump well natin. So may tanim ako dati, kaso nga lang pinagpatayan ng swimming pool. So mga 2 years old nung sayang, wala ako nung tinatanggal, kaya hindi na save. Kasi mga karpintero wala rin naman pakialam. So hindi po natin na save. Mas maganda ka dito sa loob ng bahay na papaligiran ng bakod na hollow block. Hindi nakakapasok ang baka, kambing, ganun. So mas safe po sila. Kapag nasa 5 feet to 6 feet, saka natin ililipat po siguro. So maganda rin siyang ornamental plants kasi kapag namulaklak siya kulay red, maliit pa lang, siguro mga 3 to 5 feet namumulaklak na. So try natin na pabulaklakin muna or palakin muna saka bago po natin i-transplant sa likod ng bahay or sa surrounding ng swimming pool namin. So andito po yung swimming pool natin, pupuntahan natin. So dati nandito yung ironwood andito. Pinagpatayan ng namin, gazebo. So dyan papalibot siguro dyan sa bakod, doon lalagyan natin, papalibutan natin, saka sa harap ng bahay namin siguro doon, saka doon sa kabila. Sige, yun sinishare ko lang po para madaming may engganyo. Ngayon ang gagawin natin, magre-resell tayo para pag naka-accumulate ng funds, mamimigay tayo 10 to 20,000 yung mga limang mabubunot. Pag nagkapagbenta siguro tayo ng, halimbawa, napagbenta tayo ng mga 1,000 to 2,000 na seedlings, na pag out tayo, mamimigay tayo. Kahit anong seedlings ang bibilhin sa akin. Admin po kasi ako ng Native Trees Seedlings Philippines, NTSSP. So yung mga gustong bumili, may chance na magkaroon ng incentives, mga pamimigay natin 10 to 20%. So tutry natin mag-resell ng mga, bibili tayo sa mga legit na buyer, tapos mga seeds, ganun, tapos bibenta natin para mapamura natin yung benta ngayon kasi ang tataas. May isa pa, bumili ako, dangula yun, ang nasa pinakita sa video 1 foot yung halaman, nung dumating 3 to 4 inches, sira pa yung pinanlagyan. Galing pa magsalita, hindi mo na iniisip kung anong kamali niya. So sige po, ito, so paramihin po natin, sana madami tayong maengganyo. So doktor po ako, doctor internal medicine, pero
tinatry natin magpapakakumbaba para ma-encourage natin, kasi useless naman na awa yung mga makikitid mga utak na nagre-resell na napakamahal, ginawang business. Business sila kasi pwedeng business, malaki ang business nga eh, pero konti lang kasi naingganyang magtanim, lalo sa mga native. Mas gusto nila yung mga fruit bearing trees para after 5 years, 7 years may kita na yearly. Mahirap po yung native trees kasi mga hardwood native trees kasi hindi mo siya pwedeng pagkakitaan ng mga ganun na span eh. Mga after 15 years, 20 years, 30 years, saka mo na lang pwedeng putulin. Halimbawa, Nara, yun Mulawin, Mulabe, eto by the 100 years to. So maganda lang siyang ornament. Propose ko sana na ito yun itatanim sa mga SM, yung mga park sa SM, mga harap ng mall, ganun. Sana marinig to na may-ari ng SM para ma-promote natin yun. Most hardest wood in the Philippines or probably in the world pa, kasi nga hindi nasasali usually sa rating kapag nagre-rate ang mga vlogger or YouTube vlogger ng mga hardest wood daw. Usually buloke palagi yun, yung lignum vitae, mga ganon. So dyan lang po ka-native, sana mapadami natin. Magtulungan po tayo. Bye bye po.